mga ka-idol. So ngayon meron na naman akong ituturo sa inyong napakagandang kanta. So yung title pala nitong ituturo natin ngayon ay yung Gitara by Parokya ni Edgar. So dito sa tutorial natin is gagawin natin siyang reggae version. Okay, marami na kasi nagtuturo nito is yung plucking, okay? Yung plucking. So dito sa tutorial natin is reggae version naman para maiba tayo, no? So napakaganda nito mga ka-idol, no? Medyo itong kanta na to is puro bar chord niya lang kasi gagawin natin siyang reggae, no? So dito muna tayo sa reggae. Yung reggae pattern natin mga ka-idol is magiging dalawang klase. Okay, dalawang klase yung reggae pattern natin. So yung una muna is ganito. Bass na isasama nyo yung string. Okay, bass. Nasama yung string. Pero kailangan mga ka-idol, naka-chord kayo ha. Naka-chords kayo pag magbe-bass. Okay? Ayan, bass. Tapos, strum down. Mute. Okay, naka-mute. Ganun siya. Okay, ulitin ko. Bass. Strum down. Okay, tap. Sa string. Okay, tap sa string. Tapos, strum down ulit. Ganun siya. Ulitin ko na. Ulitin ko na. Ganito siya ulitin ko. Bass, down, tap, down. Okay? Kada chords, dalawang beses nyong gagawin. Okay? 2 times nyong gagawin yung reggae pattern na yan. So, ganito siya. Sasampulan ko, no? So, ganito siya. 1, isa pa, 2, tsaka nalilipat ng chords. Okay? Pag nasa loob naman ng open, close, parenthesis yung chords, isang beses nyo na lang gagawin. Okay? For example, nasa loob ng open close parenthesis na yung chords, ganito na lang. Bass, down, top, down, lilipat kaagad. Okay? Pag nasa loob lang naman ng open close parenthesis, yung paglipat agad, no? Yung isang beses nyo lang gagawin. Okay? Pero pag wala, 2 times muna, no? So ngayon, proceed na tayo dito sa kanyang whole verse. So yung whole verse natin dyan mga ka-idol na. So ayan, G. So, papasok mamaya yung may open close parenthesis sa chorus na. Okay? So, ayan, G. So, yung G, nasa 3rd fret yung bar. Sa kanyang 4th fret is 3rd string. Sa 5th fret, 5th tsaka 4th string. Ayan yung G. Sunod is B minor. So, pwede yung B minor na dito. Pero mas suggest ko yung dito na B minor. Okay? Kasi malapit yung C. Okay? Ayan yung B minor. Nasa 7th fret yung bar. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fret yung bar niya. Sa kanyang 8, 9, sa 9 fret naman niya is 5th tsaka 4th string lang. Ayan yung B minor na gagamitin natin. Okay? So, dito yung B minor niya kasi 'di ba sunod yung C. So, yung C, ito siya. Ayan. 'Di ba napakalapit lang yung C. So, yung C na gagamitin natin is nasa 8th fret na yung bar. Okay? Nasa 8th fret yung bar, nasa 9th fret naman yung 3rd string, 10th fret naman yung 5th tsaka 4th. Okay? Ayan yung C na gagamitin natin. Tapos pupunta na kayo ng D. Okay? So yung D nasa 5th fret yung bar. Sa kanyang 7th fret naman is 2nd string, 3rd tsaka 4th. Okay? Ayan yung D. So, ulitin ko yung chords para mas maintindihan nyo yung mga ipit niya. Okay, ayan. G, B minor, C, D. Okay, yung 4 na chords na yan mga ka-idol, 4 na beses nyong gagawin yan. Okay, 4 times nyong gagawin yan sa verse. Okay, 4 na beses. So, sasampulan ko no para mas maintindihan nyo. Nga pala, yan na rin yung intro niya. Kung gusto nyong introhan, yan na yung intro niya. Pati yung kanyang instrumental mamaya, yan na rin. Okay? So, para malaman nyo kaagad. So, ganito siya, hindi na natin i-introhan. Sasampulan na kaagad natin siya. Okay? So, 4 times yung gagawin yung 4 na chords na yan, ha? So, ganito siya kapag kinantahan. Bakit ba kailangan mag-miss? Sayang din naman ang forma. Isa pa, dahil lang namang isisilip sa tuwing tayo'y magkasama. Tapos pangatlo, bakit pa kailangan ng rosas kung marami namang nag-aalay sa'yo? Isa pa, pang-4 na to mga ka-idol ha. Pang-4 na, naghihintay ng pagkakataon. Tapos, papasok na yung kanyang chorus. Hayaan na lang silang
papasok na yung kanyang chorus. Okay? So ngayon, proceed na tayo sa kanyang chorus. So yung chorus dyan mga ka-idol, no, kung mapapansin nyo, andyan dyan na yung may open close parenthesis na chords. Okay? So yung chords natin dyan is A minor. So yung A minor mga ka-idol is nasa 5th fret yung bar. Nasa 7th fret naman is 5th string tsaka 4th string. Ayan yung A minor na gagamitin natin. Tapos pupunta kayo ng D. So yung D naturo na natin yan. So yung mga naturo natin kanina is hindi na natin ituturo para mabilis na lang tayo. Okay? Ayan, D. Tapos dyan napapasok yung may open close parenthesis na G. Open close parenthesis na D. Tapos E minor na wala ng open. Okay, so yung E minor nasa 7th fret yung bar nyo. 7th fret yung bar. Sa 8th fret 2nd string, sa 9th fret 4th tsaka 3rd string. Ayan yung E minor. Okay? Yung 5 chords na yan mga ka-idol, 2 beses nyo munang gagawin. Okay? Yung 5 chords, 2 beses nyo munang gagawin. Pag nagawa nyo sila ng 2 beses, pupunta naman kayo sa baba ng chords. Okay? So binukod ko yan kasi nadagdagan na tsaka nagkaiba na yung chords. Yung sa baba naman is babalik lang kayo ng A minor, D, tapos G na may open close parenthesis, tapos D na may open close parenthesis, tapos E. So dito sa E mga ka-idol may asterisk, 'di ba? Kung makikita nyo may asterisk yung E. So nilagyan ko ng asterisk yan kasi pwede nyong ano na lang, pwede na lang ganun. Okay, o strum. Diyan lang sa E. Okay, kaya wala siyang open close parenthesis. Okay, diyan lang sa E ha. Okay? Pagkatapos niyan sa E, pupunta lang ulit kayo ng A minor na walang open, D na walang open, tapos G na walang open. So itong G mga ka-idol, halos karugtong na yung G ng instrumental mamaya. Okay? So 'di ba sinabi ko pa lang sa una na yung instrumental same lang ng verse. Ito na yung karugtong nun ha. Okay? So sana malinaw. So yan yung chorus niya. So sasampulan ko na lang kayo ng chorus, no, para ma-explain ko rin sa inyo mamaya yung E na merong asterisk. Okay? So ganito siya kapag kinantahan sa chorus. Hahayaan na lang silang magkandara pa ng maligo sa'yo. Isa pa, daraan na lang kita sa awitin kong ito. Tapos yung sa baba, sabay ang tugtog ng gitara. Oh. Okay? Dito sa E, pwedeng ganon. Pwedeng pwede siyang ganon. Tapos pupunta na kayo ng dugtong. Idaraan na lang sa gitara. Okay, tulad ng sinabi ko, yung G karugtong na yung instrumental. Okay, so yung sunod dyan is ano na, B minor na kasi nga karugtong yung G sa instrumental. Okay, so yung verse kanina karugtong niya is tong G. Okay, ay verse tuloy. Yung chords ng verse kanina is same lang sila ng instrumental. Ito na yung karugtong na G. So instrumental, tutuloy ako. Tapos ganun, babalik lang ulit kayo. Okay, so pasensya nyo naman kasi inuubo tayo ngayon. So pagkatapos ng babalik lang kayo sa mga verse niya, tapos sa chorus niya, so same lang yung chorus niya mga kaidol ha. Pag tuwing papasok yung chorus, yun na yung chords niya, pati yung verse. Okay? So ganun lang naman siya kadaling tugtugin, napakasimple lang, no? So sana naintindihan nyo tong tutorial natin at nagustuhan nyo, at syempre good luck sa bago yung matututunan.